Martial law in Cebu? You lying piece of crap. There is no martial law in Cebu. Cebu is chill, it is beautiful, and is filled with so many different places that do not welcome lies like that. What did you expect the police to do when you started a rally without a permit? Number one. Number two, what did you expect the police to do when you all of a sudden caused a scene and became a nuisance when, number three, the ASEAN Summit is ongoing? Yun nga no. Alam nyo, yan talaga yung isa sa mga kabulastugan nito mga kababayan natin na nakakabuisit. Leaders from different countries, dignitaries, guests are supposed to feel safe in Cebu. And you did what everybody would have feared. You caused the scene. Kaya kupal din kasi itong mga yata natin wala kasi ginagawang action pwede lang yung ganyan no. Eto yung mga umaabuso sa kanilang mga karapatan, sa kanilang mga kalayaan na magpahayag. Lagi may border yan no? Pero sa tingin ko oras na para ang sitahin dyan yung mga yung mga nasa administrasyon. Wala lang Yung ibang mga kagaya namin, ingat ng ingat sa pagsasalita. Etong mga nagrarally, no, walang permit, tapos tiyempo. Wala lang, makakalusot lang yan. It's just another walk in the park. Wala rin. Kahit sitahin mo ng ganyan, kahit iikutin ka lang yan, hindi yan mananagot. Kanino ako mabubuisit? Kay Mike Defensor. Nakupal. Alam ko ng kupal yun. Paano ba magtatanda yun? I-call out ng ganyan. Sa tingin ko, the best way is that ang kalampagin natin na umaksyon, yung mga mga kapulisan. Dapat batutain ka agad pag ganyan. I can't believe it. Now you're gonna say, martial law, Pam Baricuatro, the governor of Cebu, asked you nicely that you could reschedule till next week. To next week, where we have to keep up appearances, currently keep up appearances, because what part of the world doesn't know what's going on in the Philippines, Mike? What part? Diba? We're supposed to promote Filipino pride by hosting the ASEAN Summit. But what did you do instead? Siniraan mo ang Cebu. Cebu didn't do that. Cebuanos didn't do that. You did. You and the Cebuanos who participated in your... I'm sad because one of them is my uncle. Not proud of that part, but his politics are his politics. And I don't blame him for that. Yun lang. Sitahin mo ang uncle mo para patas. Di ba? Sa tingin ko lang Hindi, sa tingin ko lang jam. No? Yun lang, wala. Parang pag di mo sisitahin ang uncle mo, invalid yan. Si Mike yung kapitbahay nyo na nagsaoli ng plato tapos nataon na may handaan sa bahay nyo. Ito na po yung kaldero nyo. Kahit kaldero. But what I don't understand is that you could have chosen a different time to do what you did. But no. Be, anong kinalaman ng ASEAN leaders, be, sa nangyari kay PRRD? Like, seriously though, you expect they don't know? They don't care kasi hindi sila kasali. They don't want to be a part of that. You know why? Because if you are not doing this for Digong, you're not, I ain't buying your book. You are not doing this for PRRD. You are doing this for you. Why? Because you got a different boss. You have a different puppet master. Hindi ka tao ni Digong, Mike. Hindi ka tao ni Digong. Okay? The person that is actually loyal to Digong in Cebu, Govpam. And look what she said. She asked for you not to do what you did today. Be, ang pag-uusapan sa ASEAN alam nyo, matters within the... Yan naman talaga yung ginagawa nila. No? And I just overheard from, I think sa live ni Attorney Claire Castro kanina. There are some people who are intending to conduct a rally again on February 15, if I'm not mistaken. Magrarally na naman sila, no?
And yeah, so ang nagiging impression kasi ng rally, no? Pagka sa mga international medias, of course, malamang sa malamang makukuhanan niya ng international media. And then ipapalabas yan dito. Let's say dito sa UAE, makikita yan, no? And then people will be seeing it, no, with the English dub, no, kung ano yung nangyayari doon. Actually, the main idea is for it to reach in global scale yung pagrarally. Di ba? Dati pa naman natin sinabi yan eh. Di ba? Yung nagrally, tapos nakita, tapos may mga nakasulat doon, resign presidente. Di ba? Kahit sa separate yung na rally, may nagrally pa rin ng peace rally kupal. Di ba? O, yung INC. O, kupal talaga. O, nagrally kayo. Di ba? Tapos, syempre, all of a sudden, yung video ng international media, hinagip ang daming tao. Oh, and then afterwards, meron yung mga Duterte ron na kunyari hindi nyo kinakasama, biglang nahagip yung placard nila, resign PBBM, resign Marcos. Bam, doon na nag-focus. Dito kami, yung interpretation namin, kung hindi na, syempre, ang kinukuha lang ng international ng mga media, syempre mga juicy parts, 'di ba? Oh, meron nagbanggit na resign PBBM eh. So doon na nag-focus. Doon na gumawa ng storya. O ito, yung rallying to, yun na yung interpretation na yung rallying yun is para sa pagpabababa kay PBBM. Ganon karaming tao na mga kupal. O, tapos, may isang nakahawak lang ng placard, yun na interpretation. 'Di ba? Oh. Doon kayo sa Davao mag-rally. Tama. Doon kayo sa For sure, walang pipigil sa inyo. Ang problema lang sa Davao, nako apura traffic daw doon eh. Bahain pa, konting ulan. Yan, nag-rally. Hindi yun ang ano eh. Alam nyo ba na may picture? Dapat pala sinave ko. May picture si Mike Defensor, tapos may mga pulis, tapos may pumigil, tapos kala mo may commotion talaga na malakihang commotion. 'Di ba? Tapos doon sa headline na nakita ko dito parang yun nga may hindi ko alam kung hindi ko maalala, parang standoff. Grabe no? Grabe talagang technique. Grabe yung panti-technique. Ang problema, pinalulusot na ito ni John Vic Rimulya. Pucha yan, tinamaan ka na sa akin. Ayop ka. Puta, John Vic, galingan mo ng konti. Anak ng teteng oh. Puta, pati si Senator Trillanes, binabanatan mo. Talaga naman pulpul ka rin eh. Ano, mamumura na kita eh. Ayop ka. Dapat, si John Vic, nakaganong ka ron, John Vic. Pucha, importanteng ano yun, no? Importanteng meeting yun. Nandun, sa Cebu. Nakalusot sa inyo si Mike Defensor? Taon ng mga ngongo yata talaga ngayon. Si ASEAN to promote the Philippines para naman lang 'di ba sa paggugulo nyo, boss mo, mga anak ni Duterte. Yan. 'Di ba? To showcase that despite all of what they're doing, maganda ang Pilipinas at talagang kayang-kaya mag-host ng event. Pero hindi kasi kailangan talaga manggulo kayo. So proud kayo. Correct. So that is exactly what the TDS does, no? Cause a scene, do something and then play the victim. Di ba? Kagaya nung ginawa nila, nag-rally. And then after ng rally, of course, everyone is expecting na bababa yung mga ratings natin. Lahat ng mga numbers sa survey, bababa. Makikita ng mga economists, makikita ng mga investors. Oh,
i-double check, may rally ba talaga? Putya, may rally. Tingnan nga natin, bumaba talaga yung mga numero ng bansang Pilipinas. Nako, mahirap mag-invest dito. Tapos yun na, bam, lahat sila. Yun na yung yung topic. Yung ibang mga DDS na kupal, may mga ngongo pa. Akala mo talaga ang gagaling sa ekonomiya. Ganon. Ganon yung strategy nila. Pero walang pakialam si John Vic Rimulya. Galingan mo pa ng konti. John Vic, sa totoo lang, respeto sa'yo, no? Pero galingan mo ng konti pa. Humataw ka pa ng konti. Po dyan, dami nakakalusot sa'yo. Oh. Tabiruin mo, nalusotan ka ng ganyan. Isang beses ko pa makitang tumakbo ka doon sa rally. Bahala ka. Oh. Kung ako kay John Vic, hindi na ako magpapapreskon. Tularan nila yung ibang bansa na kaunti ang preskon pero puro action. Kaya nga, magkano ba yung nagagastos dyan sa papreskon na yan? Sagot ba ng ano yan? Anak ng teteng, oh. Ito pag magpa-preskon pa, ang dami pang mga pulis sa tabi, no? Oh. Kung ang solid supporters ni Digong ay tulad ni Jam, mag-isip, hindi magiging ganito sila. Oo, tama no? Di, kasi talagang ano eh. Pag kinall out. Akala nyo hindi kayo nababasa ng mga taga Cebu, be? Ang mga taga Cebu hindi, be. Ang mga Bisaya, lalo na talaga sa Cebu, no. Hindi, sorry. Diba? Dignified yung mga yan. O tingnan mo, nilangaw yung rally mo. Ilan lang kayong sumali? Ilan kayong sumali? Sa 4. That's not... Alam nyo kung ano, kahit nilangaw, and sa tingin nyo, hindi nila ini-expect na lalangawin sila? Oh, all they need and all they have to do is create a scene. No? Ang alam niyo yung sinasabi ko nga kanina, mukha ni Mike Defensor. Tapos sa background niya may 4-5 tao. Eh siyempre tight shot. Then may ano ng pulis. Tapos very yung worrisome yung itsura ni Mike Defensor. Tapos, that is more than enough. Mike Defensor has done his job perfectly. May tight shot, nakalagay doon caption, former congressman, former politician, nagre-reklamo, patay. Diba? Akala mo, ang daming tao eh. Yun ay mafe-feel mo, may commotion, merong nagre-reklamo, dating politician, dating bingot, tinahilang. Kung lahat naliligo tulad ni Jam, tatabihan ko yan. Sabi ni, hindi pala. Hindi ko kasi trip si Jam. Sige. Oh, Jam, sige, pasok. Ma'am Jam, love you. And what did you expect the police to do? Diba? Hug you. Kasi diba, if you're doing it for Digong, edi sana. Oh, Mike Defensor, hagyo ka daw. Hagyo ka pala eh. Hagyo ka ng ina mo, sabi. Dinali ka na Jam dito. You chose a different time. Mm. You chose a time that you don't have to play the victim. Mm. Because if you want to be heard, if you want to show how corrupt the government is, that's not the way. That's not the way. What you are showing is how desperate y'all are because February 6th is coming. How desperate y'all are. Oh, shit. Damn. May gusto ko sabihin. English din. Bastos eh. What you are doing...
Yeah. is just an example of what the Duterte children will do just to get power. Nakaka-proud, no? Maging DDS. My God! Why? Like, seriously. No. This is why, talaga. Magugulo kayo, be? Magugulo kayo. Kakasinunog lang ng Cebu. Kaka-renew lang ng pagtanggap ng blessing mula sa Senyor Santo Niño, tas gaganunin nyo? Huy! Hindi pa nawawala sa ears ko yung Batubalani song. Tapos ganyan na kayo. Hindi pa ako nakaka-get over sa prosesyon na sinalihan ko. Tas ganyan na kayo. You're going to litter the streets of Cebu with your desperation. No. The people of Cebu love Rodrigo Duterte. There is no denying that. But not all. There's also no denying that. And the people of Cebu are peaceful. They like to keep the peace. They like to be left alone in that peace. Kasi Queen City of the South, queenly, from the word. And then you litter it with your politics. Dali ka. Diba? Tapos yung kaalyado nyo, yung governor, na hiningi sa inyo yung pabor na sana wag man lang, tulong na lang. Kasi Yun nga eh. No? Hindi, yun naman talaga yan eh. If para sa bayan, bakit kailangan mong timingan na something would hurt the bayan? Di ba? Para sa bayan tong ginagawa namin eh. Pero pag makikita mo yung effect, di ba? Kagaya ng kudita, balansihin mo eh. Di ba? Balansihin mo. Pag eto hindi ko sinasabing tama yung hypothesis ko na gagawin. Ang sinasabi ko lang, balansihin. Kunyari, kudita. Let's say, ikukudita mo, i-downgrade ko lang yung explanation. I mean, i-lower ko lang yung ng explanation para medyo mas madali nating ma-digest. Let's say, sa ang nakukurakot sa panahon ng ni PBBM, let's say 100 billion. 'Di ba? A year. Ngayon, patapos na si PBBM, let's say 2027 na, 2028. 'Di ba? Ngayon, gusto mo mag-conduct ng kudita. Pag nagkudita ka, bababa yung ekonomiya natin, malulugi tayo ng, let's say, 300 billion. 300 billion. Oo, sige. Wag na nating sabihin na may nagagawang mabuti si PBBM. Talagang 100 billion, 300 billion yung mawawala. Not only for a year. Hanggang next year may chain reaction pa. Hanggang 3 years, hanggang 4 years ang recovery period ng kudita. Kudita ng ina nyo. Oh. 1 trilyon ang mawawala. Katumbas. Yung lesser evil na lang na 'di ba? Para sa bayan. Yung ginagawa nyo para sa bayan, alam nyo yun? 4 years para makarecover. Kagaya lang din yan. Mag-host tayo ng ASEAN. Nakiusap, baka pwedeng bukas na lang. 'Di ba? Baka pwede bukas na lang kayo mag-rally. Or baka next week kasi matatapos na yung meeting. Pero still you choose to. Anong gagawin ng Cebu? Yun lang, hindi ko alam. So okay na, enough na to. Wala lang. Magsasalita lang si Jam, babalo sa basin, si Jam Magno, si Mike Defensor. Okay na. Makakakuha ng 10,000, 300,000 views, 10 to 300,000 views. Wala na, okay na. Okay na kasi marami naman, nabash naman natin siya. Ganun na, okay na. Ang inong yan. Ayot na yan. Alam mo na John B, kung ano yung involvement mo dito sa banat ko. Sige, doon tayo sa next.
Wala! Wala! So disappointing. Oh, anyways. Magandang gabi. Parang kasing hirap mag-recover eh. Medyo gusto nang pumunta doon sa pagkabuisit. Kaya lang, meron pa tayong ibang mga topics.